Ako po ay nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na aking ibinoto po. Na sana po bigyan niya ng pansin ang lungsod ng Maynila. Kasi po hindi na po basta-basta yung problema. Ito po ay parang isang kanser na. Na mahirap na pong masolusyonan, na siya na lamang po at sa isang salita lamang po niya ay pwede pong mangyari ang investigasyon, ang lahat ng pwedeng mangyari na linisin, isaayos, ituwid lahat ng mali at lahat ng mga nangyayaring hindi maganda. Katiwalian po. Ang lahat ng katiwalian, corruption, siya lamang po, wala na pong iba dito sa Pilipinas. Kahiro, maraming salamat po. At binigyan mo po kami ng oportunidad upang mapakinggan po ng buong mundo, hindi lang po ng lungsod ng Maynila, ang mga hinaing ng mga Manilenyo. Maraming salamat. Salamat din po sa tiwala at pagpunta niyo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo ng Bayan. Himpilan po ito ng gobyerno. Ibig sabihin, taxpayers money po ito. Kaya dapat lang talagang dapat makarating sa kinaukulan at ma-action na naman yung mga dapat na matutunan at ma-action po ng pansin. Ayan, hello po. Hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? So, eto na naman po si Annie Sipcon at pagpapatuloy po natin ang serye ng iniwan nating isinisiwalat ng kawani ng City Hall. Alright? So, pagpatuloy po natin ngayon ang mga kaganapan or mga kabulukan na isinisiwalat nitong mga kawani ng munisipyo. So, doon po tayo natapos yun nga, at umupo na si Hani Lacuna at sila po ni Isko Moreno ay magkatuwang sa pagmamanipula ng mga anomalya na naganap sa Manila. Alright? So, pakinggan po natin ang mga isinisiwalat nila. City Council dahil siya po ang nag-approve at siya po ang vice mayor nung panahon na yon. Kaya alam niya po kung paano po imamanipula ang mga bagay na yan hanggang sa po siya na ang upo bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. So, ibig sabihin pala, alam niya na rin ito, yung mga ginawa ni Isko, alam niya talaga ito. Dahil noon po man ay kasama ni Isko or katuwang ni Isko ang mayor natin ngayon dyan sa Maynila, katuwang ni Isko. Kaya ngayon ang mga nangyayari ay alam din ni Isko. Alright? So, yun po ang sabi nila. Ako, sa mga nakikinig sa atin, siguro yung laki ng problema ito sa parte ng Bamban, nakilap ang Senado, ang Kongreso, nakilap, tinanong na rin sila, sinuspindi, mga dapat suspindihin. Hindi kaya maulit itong mga pangyayaring yan dito naman sa Metro Manila. Dapat siguro masilip din ito. Hindi lang issue ng pogo. Diba? Kung merong ganyan klase ng concern at takot lang magsalita ang tao kasi nga baka may hindi magandang mangyari sa kanya o maipit yung kanya mga benepisyo, posibleng ganun ano ba to? May plano ba ang hanay ng mga nandiyan sa Maynila, sa LGU na biktima ng ganyang pangyayari na itulog ito sa mga kinaukulan? Sana nga po mangyari po yung pagdulog na yan at sana nga po. So yun, at sana nga raw po ay mabigyan ng pansin ng ating mga kinauukulan, ng ating mataas na kinauukulan. Alright? At tingin natin ay natatakot lang talaga silang magsalita. So, eto po nga mga taga-munisipyong ito ay hindi po sila natakot, So, idinulog po talaga nila sa radyo para malaman naman. Alam naman natin na dito sa channel ko ay konti lang naman po ang mga nanonood. At least, i-share nyo po ito sa ating Facebook or sa ating YouTube para po malaman dyan sa Manila kung ano po yung mga nangyayari. Kasi hindi ko po ito inilabas dito sa channel ko
bagkus ay nakita ko po talaga ito na dinulog po nila sa isang radyo. So kalat na rin po ito. I think nasa Facebook po ito, no? Nasa Facebook at i-share na rin nila sa TikTok, no? So alam naman natin sa TikTok kasi ang mga nandiyan ay talaga namang browse lang ng browse, no? So napagtuunan po natin ito ng pansin. So ito pala yung nangyayari diyan sa Maynila, no? Sana magkaroon ng tapang ang ating mga Manilenyos para isiwalat ang mga nangyayari sa kanila, no? Especially talaga yung mga kawani ng government. Sa mga nakikinig po, buong mundo po ito, sana po ay mapakinggan ni Pangulong Bongbong Marcos na ma-audit po ang buong Maynila at maimbestigahan po. Lalong-lalo na po yung mga item na nakatago tapos sumusweldo. Ayun, no? So, panawagan po sa ating mahal na Pangulo, no? Sana po ay imbestigahan po at hingin din yung audit diyan sa Maynila. Sana po, mahal na Pangulo ay bigyan niyo po ng pansin ng Maynila para naman po maayos naman po ang Maynila at hindi na po ito gawing laruan ng mga politician. Alright? So, yun nga ang sabi nila, nananawagan talaga sila sa inyo. Nagsusumamo talaga sila sa inyo. Dahil nga masakit din ito sa kanila at syempre mahirap din na nagsilbi ka sa munisipyo or sa lokal na pamahalaan or nagsilbi ka sa mga tao, nagtrabaho ka pero wala yung mga benepisyo mo. Hindi mo natatanggap. At sabi nga nila, may mga sumusweldo pa raw na hindi naman talaga pumapasok, no? So, yun yung sinasabing ghost employee, no? Talamak talaga ito ngayon. Ano po yun? Kaluluwa na lamang yung mga sumusweldo. Nananawagan din po ako sa aking kapwa kawani ng lungsod ng Maynila. Kung kayo po ay hindi maninindigan, wala pong mangyayari sa atin. Ang alam po natin na ating sinasabi ay pawang katotohanan lamang. Alam po natin yan. Lahat po tayo ay natatakot. Pero kung tayo po ay magpapatalo sa takot, lalo pong walang mangyayari sa ating pinaglalaban. Ibig po bang sabihin? So yun, no? Nananawagan sila dyan sa kawani, sa iba pang kawani. No, wag na tayong matakot. Kumbaga sa magsama-sama na tayo. Alright? Kahit ako, nananawagan din ako. Magsama-sama na tayo. Isiwalat natin yan. Hindi na po pwede yung pagtakpan. Sa ngayon po ay kailangan ng mamula talaga ang mamamayang Pilipino. Especially din dyan sa Maynila na may ganito talaga. No? So, meron talaga palang ganito. Alright? Na ang naririnig lang natin yung mga kagandahan lang, ang naririnig lang natin yung mga magaganda lang na ginawa, na tinulungan nila yung mga netizens ng Manila, yun lang. Pero meron palang ganito talagang nangyayari. No? So, ang pangit po nito, ang pangit talaga nito, tsaka ang madadamay po talaga nito ay ang mga taxpayers po na importante diyan sa Maynila. No? Yung mga nag-retire na, naging kabahagi ng gobyerno yan, nagserbisyo yan. May mga posisyon yan at may mga item yan. Di ba? Mga regular yan. Kung nagawa yan sa mga taong regular, what mo doon sa mga GO lamang at sa mga kontraktual? Nangyayari din ba sa kanila yun? Kahiro, ito po dapat din malaman. Yung pong kaya nga po, ang style po ni Hani Lacuna, ang ina-appoint po niya ng mga department head, yung mga hindi po qualified o pasado rin sa mga qualification standards na nadidinig namin bilang kawani ng lungsod ng Maynila, na
pinagsisilip ng civil service kasi hindi daw qualified, bakit ina-appoint. Nung unang araw niya sa City Hall, ay nasilip po yung kanyang mga cabinet member na bakit walang master's degree, bakit walang civil service. Siyempre po, ang paiiralin ni Hanika Lacuna diyan, pera-pera at yung kaya niyang imanipula yung tao at imanipula yung departamento ng lungsod ng Maynila. Nako, grabe, no? So, syempre, malalapit talaga, no? So, ewan ko ba? Kawawa talaga yung ating mga mamamayan, especially dyan talaga sa Maynila, no? Kaya talaga nilang i-manipulate, no? So, guys, no? Magising na tayo, no? Magising na tayo. Alam naman natin ito na talagang mga trapo, no? Trapo, traditional politician. Alam na nila ang gagawin. Magaling na sila magmanipula ng mga ganyan-ganyan. Alam na nila ang galawan ng mga ganito, no? Alam na talaga nila. So, kawawa talaga. Nagagawa nila sa mga kawani. What more nga naman sa mga ordinaryong mamamayan sa lungsod ng Maynila. OMG talaga. Ibig kong sabihin dito sa mga ilang napag-usapan ngayon, nananawagan kayo sa national government kay Pangulong Bongbong Marcos na sana matuldukan ito sa pamamagitan ng isang audit. Opo. Dapat ba ganun na mangyari? Dapat po talaga. Dapat po, yan po ang panawagan ng lahat ng kawani. Subalit, natatakot lamang pong lumantad sapagkat kilala po sila na numero 1 pong mga benggador na hindi po nila kayang tumanggap ng anumang pagsilip sa kanilang ginagawa. Na ito po ay kanilang kukunin personally against po sa mga tao. Napagid yung benggador. Ibig bang sabihin may mga naging biktima na talaga na pagiging benggador nila? Meron bang mga nasaktan na kalooban doon sa mga empleyado? Hindi lang po nasaktan. Tinanggalan po ng item. Kahiro, hindi lang po kung sasabihin niyo po kung meron. Grabe, no? Tinanggalan ng item. Tinanggal talaga. So, alam mo na yung item. Mga benepisyo talaga yun. So, bukod sa tinanggal sila, talamak talaga yung tanggalan dyan. Simula nung may mga ganyan, may mga lumantad na, yung lalo na, eto siguro, yung paglabas nito, pag siwalat na to, may mga tinanggal na nalalaman nila na hindi na sa kanila loyal itong taong to, tinatanggal talaga nila. Marami na po ang nabiktima ng lagim na ito. Kaya po, nagkalat po sila ng takot sa puso ng bawat kawani. Kaya wala pong naglalakas ng loob na lumutang at sabihin ang kanilang mga ginagawa. Okay. Ayan, so, alam nyo guys, ako hindi naman din ako natatakot kasi nga kawawa naman tong mga to dahil dumulog din sa radyo at syempre tumutulong din naman tayo. At alam naman natin na si Pangulong Marcos ay maawain, no? At syempre kabalikat niya rin si Super Maratamundong maawain. Kaya inireactionan ko to or pinarinig ko to sa inyo para naman na hopefully marinig din ng ating Panginoon na matulungan din ang ating mga kababayan dyan sa Maynila, no? At wala talagang mangyayari kung magiging pipi ang ating mga mamamayan, ang ating mga netizens dyan sa Maynila. So, kaya natin to ginawa para naman makatulong tayo, alright? Especially yan kay Super Maratamundong na alam naman natin na tumutulong din sa pagpapalaganap ng maganda niyang hangarin sa Maynila, no? So, ang tanging hinihiling ko lang, ang tanging hiling-hiling lang namin ay na kayo, ipakita nyo sa Mayo ang inyong hinaing, ang inyong mga sama ng loob, doon nyo na lang sa balota gawin. Kung ayaw nyo talaga lumantad, doon nyo na lang sa balota gawin. Alright? So, yun ang, pagpatuloy pa natin, meron pang sinasabi si
yung host. Kahiro, isa pa po. Naririnig po namin bilang isang kawani ng lungsod ng Maynila, sana po marinig ng PhilHealth Office, meron po bang tax ang PhilHealth na pinamamahagi sa health sector? Hala, ang alam ko walang tax ang PhilHealth. Ganun. Okay. Medyo kapos na po tayo ng oras, siguro na lang, lagumin natin to, no? Ano ho ang panawagan ninyo? Siguro, hindi na local government ang tatawagan nyo ng PASIF, baka national government na, no? Tama po. Since dumating kayo dito, ito po ay istasyon po ng gobyerno, ito yung Radyo ng Bayan, Radyo Pilipinas, naniniwala tayong nakikinig at nakatutok ang makinaukulan, ang palasyo nandyan, ang PCO, nakikinig sila, para sa aksyon na dapat kinakailangan, nasa inyo po ang panawagan na gusto nyo makarating. Ulitin ko po, ang taos-puso ko pong pasasalamat sa inyo pong programa nang sa ganun po ay naparating po namin ang aming hinanaing at kagaya po na sabi nyo, kukunin na po namin ng oportunidad na humingi ng tulong sa ating mahal na Presidente, Bongbong Marcos, na ang buo po ang pagtitiwala namin sa kanyang kakayahan na siya po ang susi sa problema pong ito. So, yun. Humihingi talaga sila ng tulong, no? So, recently lang po ito. Okay? At, ayan, manalangin tayo na nawa ay pagtuunan nito ng pansin ng ating Pangulo. For audit, ang Manila, at yung PhilHealth nga, siguro nagbabayad pa ng tax ang ating mga kawani dyan. Yung yung pagka yung kinakautasan sila kasi may tax pa doon na nilalagyan pa ng tax yung PhilHealth. Meron ba nun, guys? So, yun. Yan lang po. At syempre, nilay-nilay tayo at mag-isip tayo, no? Isa puso natin ang mga sinabi nila, no? Na panawagan. Kung natatakot man tayo ay manalangin tayo, guys, no? Walang ibang gamot or walang ibang makakalutas ng ating problema, lalong-lalo na ang takot kung hindi tayo mananalangin. So, panalangin lang po ang tanging solusyon ng lahat ng ito at manalangin din tayo na ang ating Pangulo ay marinig ito, no? So, on behalf of Super Marathon Mundong, thank you po. Ayan, si Super Marathon Mundong po ay lubos na nagmamahal sa mga Manileño at nagmamalasakit po sa Manileño. So, maraming salamat po at Anisipkon po. Ayan.